Sa pagpasok nga po mga idol sa pangatlong linggo ng free agency, pinapagpatuloy pa rin naman ng Golden State Warriors ang pakikipag-usap sa Utah Jazz sa kagustuhan nilang makuha si Lauri Markkanen. Hanggat hindi para naman nga ito na ititrade ng Utah Jazz, meron para naman nga silang malaking pag-asa na maagaw ito. Sa katunayan, base sa ibinulgar na balita, payag rin naman nga po ang kanilang team na ibigay sa Golden State Warriors si Lauri Markkanen sa isang kondisyon. At ang kondisyon ngang ito, dapat nga pong i-trade sa kanila either si Jonathan Kuminga o di kay si Brandon Podziemski bilang kapalit ni Markkanen. Well, mas nakafocus rin naman ang Utah Jazz sa pag-rebuild simula ngayong off-season, kaya hindi nakakagulat kung bakit mga batang players sa draft pick ang idine-demand nito. Kaya kung desidido nga talaga ang Warriors na makuha si Markkanen at makabuo ng championship lineup, kailangan nga po nilang sayangin ang potensyal nina Podziemski at Kuminga. Samantala, kahit man hindi pa nahahawakan ng coach na si JJ Redick ang lineup ngayon ng Lakers, meron na nga agad itong nabuong game plan. Pinag-aaralan na rin naman nga nito ang mga nagawang pagkakamali ng team last season, kung saan ibinulgar niya sa isang interview na nalaman nga po niya napakaraming beses gumawa ang kanilang team ng mga random type plays sa opensa kaysa sa paggawa nila ng mga set plays na mas efficient sana pagtatala ng puntos. Bukod dyan, hindi rin naman ito ikinagusto ang kasalukuyang apat na big man ng lineup, since mas gusto nga po niyang magkaroon sila ng mas physical na sentro na aalalay kay Anthony Davis. Kaya nangangamoy pabor si Coach JJ Redick sa sinabing ideya noon ni Phil Jackson na kumuha ng isang bago at mas mahusay na sentro. Kung magagawa nga po nila yan, mas mapapalakas nila ang kanilang lineup at magkakaroon ng mas magandang kampanya. Sa kabilang banda, naging kontrobersyal nga po mga idol ngayong araw ang pag-trade ng Barangay Ginebra kina Stanley Pringle, Christian Steinhardener at ang kanilang 2024 10th overall pick papunta sa Terra Firma Jeep upang makuha nila sina Isaac Go, Stephen Holt at ang 3rd overall pick. At simula nga po nang lumabas at kumalat ang ganitong klaseng balita, pinagkaguluhan nga ito ng majority sa kanilang mga fans na hindi nga daw pabor sa nasabing trade. Napatunayan lang naman nga na isa talagang farm team ang Terra Firma Jeep, since ilang beses na nga silang nag-aksaya ng mga magagaling na 1st overall pick na ibinibigay lamang nila either sa SMC at MVP teams. Bukod dyan, nagpapatunay rin naman na grabe talagang impluensya ng San Miguel Group team sa loob ng PBA. Wala rin naman nga itong pakialam kung hindi na maging balanse at mawala na ang competitiveness sa liga basta't makakuha ng mga bagong players na magagaling. Sa madaling salita, maling-mali nga daw ayon sa mga fans ang ginawang ito ng PBA, lalo na ang mga kupunan na ginagawang farm team lamang ang Terra Firma Jeep at ang maging Blackwater. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching.